Hello, mga katoto at mga inday. Isa na namang maaliwalas at magandang araw ang nagbigay inspirasyon sa akin na subukan ang isang adventure sa Guimaras Island mula sa Port San Pedro sa Iloilo City malapit sa pier. Aking natatanaw ang Guimaras Island, na tila isang paraiso ng kagubatan at kalikasan sa hindi kalayuan. Nagdesisyon akong magsagawa ng espesyal na paglalakbay patungo sa Balaan Bukid, kung saan naroroon ang isang malaking krus at isang kaakit-akit na cute na simbahan. Ang mga kwento na aking narinig ukol sa lugar na ito ay nagpapalakas ng aking kagustuhang mapuntahan ito ng personal. Habang ako'y nakasakay sa Roro vessel, napagtanto kong ito'y isa sa mga pagkakataon na magkaroon ng kakaibang adventure. Sa aking kamay hawak-hawak ang aking kamera, handa akong kunan ang mga kakaibang tanawin mula sa buong barko. Sa paglipas ng mga minuto, nagsimula kaming maglayag palayo sa pier. Nakikita kong ang bawat sailor ng barko ay naging busy sa kanya-kanyang responsibilidad sa mga gawain. Sa loob ng Roro vessel, nagtutulungan ang bawat isa para makausad ang barko. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang simpleng pagtawid sa isang isla, ito'y isang paglalakbay sa puso ng karagatan, isang mundo kung saan ang oras ay tila humihinto at ang mga pangarap ay tumataas. Ang bawat pasahero mararamdaman mo pag-aalab ng kanilang puso na may halong excitement at kaba. Na makarating sa kabilang pier, nag-aalala sila para sa kanilang mga sasakyan, para sa kanilang mga oras, at para sa kanilang mga patutunguhan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang mga bagong tanawin at makilala ang mga bagong kaibigan ay nagbibigay daan sa kanila na maramdaman ang isang uri ng kaligayahan na hindi nasususkat ng pera. Pagpasok sa barko, ang buong katawan ko ay namamahay ang malamig na simoy ng hangin mula sa karagatan. Ang pag-alon ng dagat ay nagiging isang nakasanayang kilos sa kanilang katawan, na parang mga sayaw ng kalikasan. Sa bawat hampas ng alon sa mga pader na bakal ng barko, tila ba ito'y isang pangyayari na nagbibigay buhay sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng barko, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala ang iba't ibang tao, may mga nagmumula sa iba't ibang lugar, may mga mayamang pasikot-sikot na kwento ng kanilang buhay. Ang mga pagtutuo sa buhay ay tila nagiging magaan, at ang mga ngiti at tawanan ay nagiging wika ng pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Habang ang Roro vessel ay papalapit sa aming destinasyon, nararamdaman namin ang pangungulila sa paglalakbay na iyon. Subalit, sa aming puso alam naming ang karanasan ay magtatagal ng habang buhay. Ang paglalakbay sa karagatan ay nagdadala ng mga bagong kaalaman, mga alaala, at mga pagkakaibigang hindi malilimutan. Habang ang barko ay umaandar palapit sa pier, mapapansin ang malawak na tanawin ng karagatan ay nagdadala ng mapayapang kasiyahan, at ang pagkakaroon ng panahon para mag-isip at mag-reflect ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aming paglalakbay. At ngayon, mula sa aking tahanan sa Iloilo City, at ang aking motorcycle kaagapay ko sa aking paglalakbay. Matapos matagumpay namin na narating ang pantalan ng Hordan, Guimaras. Ang motorbike journey ay nagpatuloy sa mga kalsadang malinis at puno ng true nature of love. Hinihintay ako ng mga tanawin ng malalawak na bukirin at mga puno ng mangga. Sa bawat pagliko ng aking gulong, tila ako'y nagkakaroon ng isang makulay na kwento sa black and white na mundo. Sa aking pagpapatuloy patungo sa Balaan Bukid sakay ng motorcycle, napansin ko na ang kalsadang aking binabaybay ay nagiging mas mapanganib na pakikipagsapalaran at mas interesante habang lumalapit ako sa aking paroroonan. Subalit hindi maiwasang makaranas ng ilang mga pagsubok sa kalsadahan. Ang unang bahagi ng aking paglalakbay ay napakapayapa at colorful, ngunit habang tumatagal, nagmistulang nagkaroon ng mga lubak-lubak sa kalsada. Bagamat nakahanda akong harapin ang mga ito, hindi ko inaasahan na magiging ganap na roller coaster ang aking dinadaanan. Isang pag-ikot sa isang makitid na bukana sa kalsada, nagiging mas mabato na ang aking daanan, at ang mga lubak ay parang mga pagsubok sa aking kakayahan bilang isang motorista. Minsan,
Aking nadadama ang pagkamahinahon at presensya, at ang aking motorcycle ay tila nagiging kapartner ko na sa pagtawid sa mga pagsubok na ito. Na-realize ko na ang aking adventure ay parang isang training sa pagiging mas matatag at mas handa sa mga pagbabago at kahirapan sa buhay. Ang bawat lubak na aking dinaanan ay isang paalala na ang buhay ay puno ng ups and downs, at ang mahalaga ang pagiging resilient at matiyagang magpatuloy. Habang patuloy akong naglalakbay, mas naging masaya ako na mapagtanto na ang mga lubak at pag-ikot sa kalsada ay bahagi ng adventure. Ang pag-akyat at pagbaba sa mga lubak-lubak na daan ay nagdagdag ng nakakatuwang saya sa aking puso at nagpatibay ng aking lakas ng aking determinasyon na marating ang Balaan Bukid. Nangyari ang isang ganap na pagbabago sa takbo ng aking paglalakbay. Napagpasyahan kong gawing mas exciting ang aking adventure. Iniwan ko ang aking motorcycle, inilagay ito sa tabing kalsada, at nagpasya na tahakin ang bundok patungo sa Balaan Bukid nang walang ibang kasamang kagamitan kundi ang aking sariling paa. Sa aking balikat, aking dala ang isang maliit na backpack na may ilang essential na gamit. Ang paglalakad ay nagsimula nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang kalikasan sa gilid ng kalsada. Hindi ko akalain na ang paglalakbay na ito ay magiging mas malalim at mas makulay kaysa ini-expect ko. Ang tunog ng mga ibon at ang mga bulaklak na namumukadkad sa paligid ay nagdagdag ng kakaibang awit sa aking pagsilay sa kalikasan. Habang ako'y patuloy na naglalakad, natuklasan ko ang mga magagandang tanawin ng Guimaras Island. Ang mga bukirin ay sumasalubong sa aking mga mata, at ang mga tanawin na matitingkad na kulay berde ng mga puno na nagbibigay buhay sa aking puso. Bawat hakbang ay nagbibigay sa akin ng mas malalim na koneksyon sa kalikasan. Sa bukid sa gubat, sa ilalim ng buwan, doon nagmumula ang kagandahan ng kalikasan. Mga puno at halaman, mga hayop at ibon, sa kanilang ganda, tayo ay laging bitin. Sa tabi ng ilog, sa gilid ng kagubatan, doon makikita ang kalikasan ng buhay, kasaganahan. Ang mga bulaklak na nagsusumiklab, sa mga puso natin, nagdadala ito ng ligaya sa atin. Ang mga puno ay sumasayaw sa hangin, ang mga alon sa dagat ay kumikislap rin. Sa ilalim ng araw, sa ulan, sa init, kalikasan handang magligtas sa atin sa anumang sakuna. Tayo'y laging iniintriga, magtanim ng puno, alagaan ang yaman ng kalikasan, sa kalikasan, tunay na may halaga. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, masasabi kong mas lalong uminit ang pagnanasa kong marating ang Balaan Bukid. Habang ako'y patungo sa tuktok ng burol, para matuklasan ko ang kamangha-mangha at misteryosong kagandahan ng kalikasan sa Guimaras Island. Minsan, kung iisipin mo lang ay ang marating ang pinakarurok ng bundok ay sa malamang na malalagpasan mo ang ganda at kahalagahan ng buhay. Life is to be enjoyed every step of the way. May maganda mang tanawin sa taluktok, ngunit mas maraming kaaya-ayang tanawin ang iyong madaraanan. Namnamin ang tamis ng kalikasan, ang mabangong samyo ng mga bulaklak, ang paglangit-ngit ng mga punong kahoy, ang pagragasa ng tubig sa ilog at pagtampisaw sa batis. Damhin mo at hagkan ang sinag ng araw kasabay ng paghaplos sa iyo ng hanging amihan. Matapos ang mahabang oras na paglalakad ay mararating mo ang tuktok. Doon may kakaibang kapangyarihang babalot sa iyo at ibsan lahat ng pagod at sakit. Mararamdaman mo ang kakaibang kasiyahan, kapayapaan, at kaginhawaan na mahirap maipaliwanag. Matutunan mo na may mga bagay sa mundo na kailanman ay hinding-hindi matutumbasan ng salapi. Priceless kung maituturing. Ang Balaan Bukid ay isang lugar sa Guimaras na kilala bilang isang lugar ng pagpapakabanal ng mga Katoliko, lalo na sa panahon ng mahal na araw kasama sa daan patungo sa tuktok ang 14 na istasyon ng krus na naglalarawan ng mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Hesukristo. Sa tuktok ng Balaan Bukid ay matatagpuan ang Chapel of Maria Purisima at isang malaking krus na makikita mula sa Iloilo City. Ang tuktok ng Balaan Bukid ay isang magandang lugar upang magpahinga
at mag-isip dahil sa malamig at tahimik na atmosphere. Sa mga regular na araw, kung nais mong pumunta sa lugar na ito, maaaring makarating ka dito sa pamamagitan ng pagsakay sa ferry boat papuntang Jordan Guimaras mula sa tuktok ng Balaan Bukid. Makikita ang magandang tanawin ng Iloilo City. Sa araw, makikita ang mga gusali at mga kalsada na nagpapakita ng kasiglahan ng lungsod. Sa gabi, ang mga ilaw ng mga gusali ay nagbibigay ng magandang tanawin ng lungsod. Ang Chapel of Ave Maria Purisima ay hindi lamang isang simbahan, kundi isang lugar ng pagpapakabanal at pagdarasal. Ito ay itinayo noong 1906 at itinuring na isa sa mga pinakamatandang simbahan. Makikita sa loob nito ang mga imahe ng mga santo at santa kasama na ang imahe ni Birhen Maria. Dito sa Balaan Bukid ang matandang chapel na tahimik na nagmamasid sa mga kilos at galaw ko habang iniikot ko ang maliit na simbahan ng Balaan Bukid. Ito ay hindi isang malaking simbahan, ngunit sa kabila ng simpleng estruktura nito, naglalaman ito ng maraming kasaysayan at kahulugan para sa mga tao sa isla. Ang chapel na ito ay kilala sa pangalang Banal na Bundok. Ito ay itinayo ng mga lokal na residente noong 1906 bilang kanilang baryo ng pagsamba at pagsasama-sama. Ang matitikas na palaspas at mga bintana ng chapel ay nagbibigay buhay sa lugar, at ito ay nagsilbing tahanan para sa kanilang mga pananampalataya at mga tradisyonal na ritual. Sa tuktok ng bundok, may isang malaking krus na tinatawag na Krus ng Balaan. Ito ay may taas na halos 10 talampakan at naglalakip ng isang magandang tanawin ng kalikasan ng Guimaras Island at ang malalayong karagatan. Ang Krus ng Balaan ay nagsilbing simbolo ng pag-asa, pananampalataya, at pagkakaisa para sa mga tao sa isla. Tuwing Semana Santa, ang simbahan ng Balaan ay puno ng mga nananampalataya na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng isla. Ang mga seremonya at misa ay ginaganap dito, at nagkakaroon ito ng pagkakataon para sa mga tao na magtanghal ng espesyal na pag-awit at pananampalataya. Sa ilalim ng mainit na araw o sa malamlam na buwan, ang simbahan ay gumagawa ng prosesyon patungo sa iba't ibang bahagi ng isla upang magdala ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa mga komunidad. Isa pang mahalagang bahagi ng chapel ang maliit na mga dambana ng mga mahal na birhen na nagpapakita ng kasaysayan at milagroso ng Balaan at mga pamana ng mga nakaraang henerasyon. Ang mga rebulto at mga artipaktong ito ay nagpapahayag ng yaman ng kultura at kasaysayan ng isla. Ang simbahan ng Balaan at Krus ng Balaan ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi pati na rin ng pagmamahal sa kalikasan at pangalaga sa kapaligiran. Ang lugar na ito ay nagpapakita ng ugnayan ng tao sa kalikasan at sa isa't isa, isang lugar ng kapayapaan at pagtutulungan sa ilalim na alon ng mga burol ng Guimaras Island. Habang ako'y paakyat patungo sa krus, aking nadama ang paghampas ng mga alon ng karagatan sa paligid ng isla. Ang mga hangin ay malamig at puno ng buhay. Habang ako'y patuloy na umaakyat, ang mga puno ay tila nagbibigay buhay sa aking paglalakbay. Ang mga sanga nito ay kumakaway na parang tumutulong sa aking pag-akyat. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, mas lalong lumilinaw ang mga tanawin ng Guimaras at Iloilo City mula sa itaas. Ang buhay ng lungsod ay tila miniature sa ilalim ng mga paa ko, at ang malalayong burol ng Guimaras ay nagiging mas mababa na parang maliliit na burol sa aking harapan. Nang ako'y nakarating sa tuktok ng burol, doon ko natagpuan ang malaking krus. Ito ay mataas at puno ng detalye, na nagbigay-pugay sa yumaong mga kasaysayan at kultura ng lugar. Mula dito, mas lalong na-appreciate ko ang kagandahan ng kalikasan, ang makulay na mga tanawin, at ang malalayong horizon ng Iloilo City. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mahawakan ang krus, at nagdasal-nagpasalamat sa magandang kalikasan na ginawa Diyos. Mula sa tuktok ng burol, ako'y nagdarasal at nagbigay-pugay sa kalikasan at sa mga mamamayan ng Guimaras.
Nararamdaman kong ang katahimikan at kapayapaan ng lugar na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga taong naglalakbay patungo rito. Hindi ko malilimutan ang pag-akyat sa itaas ng malaking krus sa Balaan Bukid. Ito ay isang karanasan ng kakaibang kahulugan, hindi lamang dahil sa mga tanawin na masilayan ko mula rito, kundi pati na rin sa damdamin ng pagkakaisa sa kalikasan at sa mga tao na may pagmamahal para sa kanilang kultura at kalikasan. Mula sa tuktok ng burol na ito, ang siyudad ng Iloilo ay tila mas malapit na, at nagdala ito ng pangako ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng mga nagmamahal sa kalikasan at kultura ng Guimaras. Hindi ko alam kung anong alamat meron sa puok na ito ng Balaan Bukid, ang mga sabi-sabi na narinig ko sa tabi-tabi. Sa tuktok ng malaking burol na ito, matatanaw mo ang buong mundo. Ito ang puok na hindi lamang mapupuntahan, kundi pati na rin ang mararamdaman. Matagal ko nang hinahanap ang lugar na ito. Sa bawat pag-ikot ng oras, sa bawat patak ng ulan, at sa bawat paglalakbay ko, isa lang ang aking iniisip, ang Balaan Bukid. Sa tuwing nagmumula ang hangin sa kabilang baybayin, ako'y nagiging masigla. Alam ko na, isa itong paalala na hindi ako dapat sumuko sa paghahanap. Naranasan ko nang masaktan sa bawat ikot ng aking buhay. May pagkakataon na tila nawawala ako sa tamang landas. Subalit sa bawat pag-ikot, alam ko na mas lalong naging malinaw ang direksyon na aking tinitingnan. Parang ang buhay ay isang magulong kalsada, at sa bawat lubak at pag-ikot, natutunan kong maging mas matatag. Nang marating ko na ang tuktok ng Balaan Bukid, lahat ng pagod at sakit ng aking paglalakbay ay biglang nawala. Ang hangin ay mas malamig dito, at ang tanawin ay tila nagiging mas makulay. Nararamdaman ko na parang may lihim na lakas na nagmumula sa aking katawan. Sa ilalim ng bukang liwaway sa sikat ng araw nakatitig ako sa malawakang kalangitan. Ang mga bituin nagkukubli sa liwanag ng sikat ng araw, doon ko naisip na, sa kabila ng lahat ng harap at sakripisyo, ang pag-akyat ko sa Balaan Bukid ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa aking buhay. Hindi man natagpuan ng madal ang lugar na ito, alam ko na ang pinakamahalaga ay ang proseso ng paghahanap at paglalakbay. Sa bawat pag-akyat, ako'y naging mas masaya sa aking sarili. At ngayon, sa tuktok ng Balaan Bukid, nararamdaman kong buo na ang aking pagkatao, at handa ko nang harapin ang susunod na mga pagsubok ng buhay na may lakas at tapang. At doon sa ilalim ng mga puno sa ilalim ng krus, sa tahimik na lugar ng Balaan Bukid, napagtanto ko na nahanap ko na rin ang lugar kung saan ako nararapat.